Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po muli sa inyong lahat mga magulang, mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community, na kung saan sa programang ito, si Jesus ang bida. Mga magulang, mga kapatid, aking pong inulit muli ang aking live stream. Nang sa ganun po ay hindi po nagugulo yung connection ng aking pagla-live stream na ito. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan, mga magulang, mga kapatid, habang nanonood po ng live stream na ito sa pangalan ni Jesus. Bago po ang lahat, minsan pa tayo po'y muling manalangin. Father, in the name of Jesus, patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan, sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan, na ikaw po ang Diyos na tumawag sa amin, ikaw ang higit sa sapat, Diyos kang kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha sa aming buhay. At sa mga oras na ito, anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami. At aming dalangin, O Diyos, na patuloy mo po kaming kasihan ng iyong authority, ng iyong power, ng iyong presence. Nang sa ganun po, bawat pag-uusapan namin, ikaw po ang maluwalhati, madakila, mapapurihan sa aming kalagitnaan, sapagkat kung kami po hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. At nagpapasalamat na po kami sa 100% tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. At salamat po sa lahat ng biyaya, pagpapala, sa kapatawaran, kaligtasan, kagalingan, kalakasan, kasiglahan, ganoon din po na aming nararanasang katagumpayan sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Sabi mo, O Diyos, sa iyong salita, sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo itataboy. Kaya marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa natatanging pangalan mo aming Panginoong Hesukristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Yan. Siguro po wala nang sagabal o wala nang hadlang. Purihin po ang Panginoon. Kaya inulit ko po aking pagla-live stream na ito. At marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta, sa inyo pong patuloy na pag-aantabay, panonood at pakikinig ng mabuting balita sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. Amen. O purihin po natin ating mahal na Panginoon. Minsan pa, welcome po mga ka-wonderful, ka-New Life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, mga kaibigan, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat ng mga kasambahay po sa pananampalataya. Hallelujah! Narito lang po ako sa kwarto ko, hindi po ako pwedeng mag-live stream sa rooftop dahil may mga karpentero pong gumagawa doon. Yung aming kapitbahay sa likod ay nagpapagawa po sila ng bahay nila, kaya naririnig ko yung mga pagkakaskas at pagtitiktik nila. Ito mga karpenterong ito, kaya dito po ako nag-live stream sa aking pong kwarto. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa, sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pagluwalhati, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Gaya po ng aking naipangako noong mga nagdaang linggo na tayo po ay magkakaroon ng 4 na serye patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Narito na nga po itong huling-huling serye ng ating pong talakayan patungkol po sa kanyang muling pagkabuhay. But this time, meron po tayong bagong sahog, bagong sangkap o idaragdag, o sa madalit sabi, magkakaroon tayo ng twist. Ika nga, sa tema o talakayan
na ating pong pagsasalu-saluhan at pag-uusapan ngayong umagang ito, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, saan man po kayo naroroon, dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! At narito po ang ating magiging tema, because Jesus is alive, we need to settle into God's presence. Ulitin ko po because Jesus is alive, we need to settle into God's presence. Dahil o sapagkat si Jesus ay buhay, kailangan po nating manahan o manirahan sa presensya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Buksan po natin ang ating pong mga Bible o kunin po natin ating mga Bible, ang ating mga gadgets na meron pong laman ng salita po ng Diyos, ang ating pong mga notebook o notepads. Hallelujah! At ganon din po, kunin ninyo itong salita ng Diyos. Tanggapin natin itong salita ng Diyos. Hari nawa, purihin ng Panginoon ngayong umagang ito, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, na siyang patuloy na magbibigay po sa inyo, sa ating lahat, ng kagalingan, kalakasan, kasiglahan, katagumpayan ng ating po mga pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin si Lord. Hallelujah! Matthew 18:18-20. Again, ang tema po natin, because Jesus is alive, we need to settle into God's presence. Sapagkat si Jesus ay buhay, kinakailangan nating manahan sa presensya ng Diyos. Amen. Alam po ninyo, pagka tayo po ay nananahan sa presensya ng Diyos, ito po ay nagdudulot sa atin ng conviction, ng connection, ng patuloy nating pakikipag-communicate kay Lord. Nagdudulot din po ito ng conversion. Hallelujah! Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, at nagkakaroon po tayo ng changes. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say amen? Gaya nga po nung araw ng Sabado, yung aking inaanak sa kasal ay nagtopic po siya kahapon, facts about Christ's resurrection, at binanggit niya dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, sususugan ko po siya, nagkakaroon po tayo ng freedom, nagkakaroon po tayo ng assurance, nagkakaroon tayo ng changes, at siyempre po, yung teachings, ayan, ng ating mahal na Panginoong Kristo ay ating pong nalalaman. Kaya, gusto kong susugan yung topic niyang yon, at narito ang teachings pa rin ng ating mahal na Panginoong Kristo. This time, sa kanyang muling pagkabuhay, purihin ang Diyos, na kung saan tayong lahat ay patuloy na manahan o manirahan sa presensya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Can you say Amen? So Matthew 18:18-20. Mga magulang, mga kapatid, naniniwala po ba kayo kasama po natin ang Diyos? Amen. Sobra po tayo sa dalawa higit po tayo sa tatlo. Kaya kasama po natin ang Panginoon. Kasama natin ang ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. O, di ba, Nanay Emmy? Di ba, Ate Dolores o Tita Dolores, Brother Mervin? Yan, yung aking inaanak, Sister Jessa, na siyang nag-topic kahapon about the facts of Christ's resurrection, na siya kong susugan. At kukunin natin yung word na ginamit niya, yung letter T, yung teachings
ni Jesus Christ. At isa sa mga teachings o kasama sa teachings ng Panginoong Jesucristo ay ito pong ating magiging talakayan. Hallelujah! Ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, saan man po kayo naroroon, sa pangalan ni Jesus. Narito po at ating basahin o pagnilay-nilayan, Matthew 18:18 to 20. At mamaya ipapaliwanag ko po ito verse by verse. Doon po natin kukunin yung insights na ating pong pag-uusapan. At ang sabi po ay ganito, listen to this, mga magulang, mga kapatid. Matthew 18:18 to 20, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Verse 19, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Verse 20, last verse, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, praise to you, Lord Jesus Christ. Ang ganda-gandang talata nito, mga magulang, mga kapatid, Again, we need to settle into God's presence because Jesus is alive. O baliktarin natin. Because Jesus is alive, we need to settle into God's presence. Sapagkat si Jesus ay buhay, kinakailangan nating manahan, kinakailangan nating manirahan sa presensya ng Diyos. Amen? Bakit? Inuulit ko po, sapagkat pagka nasa atin ang presensya ng Panginoon, it brings connection, changes, communication, o patuloy tayong makikipag-usap sa Kanya, at nagdudulot din po ito ng conversion ng ating buhay, pananampalataya sa pangalan ni Jesus, na sa ganun po ay tayo ay maging patuloy na mga alagad ng Diyos in Jesus' mighty and powerful name. Tama po ba, mga magulang, mga kapatid? Kaya kung si Jesus ay nananatiling patay o nanatiling patay, wala na pong saysay itong Matthew 18:18 to 20. Wala na po itong kabuluhan. Itong mga talata na ating binasa, bakit pa tayo mananahan sa mga talatang ito? Kung si Jesus po ay nanatiling patay. Napaka-simpleng logic lang po niyan, hindi ba, mga magulang, mga kapatid? Pero dahil si Jesus ay buhay at nabuhay na maguli, again, mapangahawakan natin ang personal presence, ang prevailing presence, at ang perpetual presence ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pangalan ni Jesus. Kaya ano po ba ang nilalaman ng mga talata na ating binasa? Meron pong 4 na bagay na gusto ko pong inyong panghawakan. Itong mga aral na ito, o itong mga teachings na ito, itong mga doktrinang ito. Doctrine means teaching, o sa Tagalog ay aral. Nang sa ganun po, magamit natin ito sa usaping pang-pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Okay? So narito po, mga katotohanan
na dapat po nating pagnilay-nilayan, na dapat po nating malaman, mga magulang, mga kapatid, ayon sa mabuting balita na ating pong binasa o ayon sa tema na ating pong pagsasalu-saluhan. Number 1, Jesus is teaching us the importance of binding and loosing prayer. Jesus is teaching us the importance of binding and loosing prayer. Kung si Jesus po ay nanatiling patay at kung hindi po siya nabuhay na maguli, hindi po natin magagawa itong aral na ito, hindi po natin mabibigyan ng tunay na kahalagahan o kahulugan ng aral na ito, itong sinasabi niya sa verse 18, patungkol sa binding and loosing prayer. Ano ba ang sinasabi? Sa talatang 18, ating basahin muli. Sabi rito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Matthew 18 verse 18, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian, binding, na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Losing. So, sa madalit sabi, ano uli yun? Binding and loosing prayer. Pag nagpe-pray po tayo by faith sa pangalan ni Jesus, pwede po nating talian itong mga sakit o karamdaman, itong mga negativity na nangyayari po sa buhay natin, itong mga gawa ng kaaway sa ating buhay, pwede po natin itong talian sapagkat ipinapakita po rito ang kahalagahan ng ganitong klase ng pananalangin. Naintindihan po mga magulang, mga kapatid, kaya salamat po sa Diyos sa pangalan ni Jesus na siya ay nabuhay na maguli. Dahil kung siya ay patay, hindi natin pwedeng gamitin ito, hindi natin pwedeng magawa ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagkakaintindihan po mga magulang, mga kapatid. Kaya simulan po tayong magtali at magkalag sa pamagitan ng ating pagdarasal at pananalangin. Halimbawa, meron kang nararamdaman dyan sa katawan, may nag-message sa akin, yung anak niya ay may sakit at humihingi siya ng dasal at panalangin sa kanyang kapatid at sa kanyang brother-in-law. So kung nanonood ka sa akin ngayon, ganon din po sa inyong lahat. Ayan, tatalian natin yung sakit ng iyong anak. Tatalian natin itong nararamdaman ng bayaw mo. Tatalian natin yan, Okay? Tinatalian ko ang anumang sakit dito sa kapatid nating ito, sa kanyang bunsong anak at sa kanyang bayaw. Ganon din po sa inyong lahat. Anumang mga nararamdaman nyo sa inyong katawan ay aking tinatalian. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at kinakalagan ko ng mga yon. Kinakalagan ko, pinapakawalan ko sa mga sandaling ito. Hallelujah! Ang kagalingan, ang kalakasan, ang kasiglahan ng inyong mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Talian mo yung kalungkutan mo, tapos kalagan mo. Magkalag ka ng joy, ng peace of mind. Kalagan mo yung happiness. Hallelujah! Na ikaw ay mag-enjoy sa buhay na ito kahit na meron kang pinagdadaan ng pagsubok, meron kang pinagdadaan ng problema sa mga sandaling ito. Lahat naman po tayo dumadaan dyan ayan, nanonood yung kapatid nating ito na ating kasama sa ministeryo o komunidad na ating kinabibilangan. Ayan, nanonood siya ngayon. Magaling na yung anak mo, sister. At patuloy ng pinagagaling, pinalalakas ang iyong bayaw sa pangalan ni Jesus. Napakahalaga nitong topic na ito, nitong aral na ito Kasi ipinapakita rito yung kahalagahan ng pagwawagi. Sa buhay pananampalataya na ginagamit natin itong prinsipyong ito. Hallelujah! Patungkol sa ganitong klase ng pagdarasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Tama po. Ako rin nung isang linggo nakakaramdam ako ng pananakit ng aking binti. Purihin ng Panginoon. Hindi ako makabangon
Di ako makabangon. Hallelujah. Sa sobrang sakit ng aking binti. Oh, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Oh, isa rito sa naging dahilan marahil dahil nag-aral akong magmotorsiklo, nag-aral akong magmaneho ng van at saka ng kotse, kaya sumakit yung aking mga tuhod. Oh, nasugatan pa nga ako, wakwak pa nga po itong aking hallelujah. Ngayon magaling na, oh. Purihin ang Panginoon. So anyway, na-share ko lang po. Kaya sumakit talaga yung aking pangangatawan. Oh. But God is good. Oh, mabuti po ang Diyos. Salamat po kay Lord. Hindi naman tayo nakabangga, hindi tayo na-disgrasya o nakadisgrasya ng malaki. Mabuti na lang, ako na lang po yung nasugatan. Hindi ako nakasugat ng iba o hindi ako nakadisgrasya ng iba. Salamat po kay Lord. Kundi mas malaking problema po yun. Di ba? Tama po. But thanks be to God. Hallelujah. Na nabigyan tayo ng ganitong klase ng aral o natuto ang inyong abang lingkod na ito na magmotor at magmaneho. So, kailangan ko pang mag-practice ulit. Hallelujah. Para hindi ko makalimutan yung aking natutunan sa larangan ng pagmamaneho. Anyway, sinasabi ko lang po ito sa inyo. Sinishare ko po ito sa inyo kasi doon po nagsimulang manakit yung aking buong katawan, yung aking mga binti, at yung aking mga kamay. Oh. But thanks be to God. Salamat po sa Diyos. Tumutugon si Lord sa ating mga dasal at panalangin. Oh, ganun din lang ang aking ginawa. Pinalayas ko. O bagamat nakainom ako ng pain reliever, pero siyempre sa pananalangin, yung binding and loosing prayer. O tinalian yung pananakit ng katawan, kinalagan ang kagalingan. Ganon din sa inyo. Gawin po ninyo yan. By faith in Jesus' mighty and powerful name. Hallelujah. Sabi ho ng Bible, Isaiah 54:17, no weapon formed against us shall prosper. No weapon formed against us shall prosper. Hindi pwedeng magtagumpay ang anumang mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Basta kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoong Kristo, nariyan din yung presence, yung power, yung authority ng Holy Spirit, at meron tayong pinangahawakang mga salita ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, victory is ours, healing is ours, salvation is yours, hallelujah, provision is yours, hallelujah, grace and favor is yours, in the mighty and powerful name of Jesus. Tama? Naniniwala po ba kayo, mga magulang, mga kapatid? Oh. Amen? Kaya kailangan nating i-apply ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Oh, hindi ba? Kung hindi natin ito i-apply, anong mangyayari po sa atin? Nakuha niyo po, mga magulang, mga kapatid? Kaya, again, ano yung unang pagninilay? Jesus is teaching us the importance of binding and loosing prayer. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng kahalagahan ng pagtatali. Pagtatali. Tatalian natin, again, mga negativity, yung mga sakit, yung mga karamdaman, o anumang problema. Tapos kakalagan natin ang kapayapaan, ang kagalingan, ang kasiglahan, ang katatagan, ang kalakasan, ang kaligtasan at katagumpayan ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Pangalawa, Jesus is teaching us the importance of the word and vision. Jesus is teaching us the importance of the word and vision. E-N, B as in victory, I-S-I-O-N. Tinuturuan tayo ni Jesus ng kahalagahan ng salitang envision. Ano ba envision sa Tagalog? Yung iisipin natin. Iniisip natin. Ano yung iniisip at iisipin natin? Yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung sinasabi ng Diyos. Oh, balik tayo ulit. Verse 18. Ano sabi rito?
Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ini-envision natin yon. Iniisip natin yon. Yun ang iisipin natin. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So let us envision ourselves through this verse or through the following verses na ating pong mapag-aaralan at sa mga salita pa ng Diyos na ginagamit natin mga supporting verses dito po sa ating pagninilay na ito. Naintindihan po ba ninyo mga magulang, mga kapatid? Kailangan lagi nating isa sa isip. Philippians 4 verse 8. Ano sabi ron? Finally, brethren, whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is right, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything excellent and praiseworthy, think about such things. Think about such things. Yung mga bagay na yun, patungkol sa salita ng Diyos, yun ang iisipin natin, sabi ni St. Paul. Yun ang i-inculcate natin sa mind natin, sabi ni St. Paul, sa Philippians chapter 4, verse 8. Amen? Kung lagi nating iniisip, yung mga sakit natin, yung mga problema natin, yung kakulangan natin, yung mga kawalan natin sa buhay, kung yan parati ang iisipin natin, may tendency na magkasakit tayo emotionally, magkasakit tayo physically, magkasakit tayo mentally, psychologically, and spiritually. Pati sakit sa bulsa, madadamay pa yan. Pagka ang iniisip natin parati ay puro problema, mga sakit, mga karamdaman, mga negativity, sigurado po, sakit ang aabutin natin. Naintindihan po ba ninyo, mga magulang, mga kapatid? So, instead na ganyan ang ating iisipin, why not gawin natin o subukan nating ilagay, i-inculcate sa mind natin ang mga salita po ng Diyos, ang provision ng Diyos, ang mga pangako po ng Diyos, mula sa kanyang mga salita o mula sa banal na kasulatan na ating pong pinag-aaralan at pinagninilay-nilayan sa pangalan ni Jesus. Tama po. Narinig po ba ninyo yun? Sister Rebecca Esguera Tamayo, yan, bagong kapatid natin ito, nanonood sa programa natin, purihin ng Panginoon. Ganon din sa inyo, Tita Yolita, o yung kaklasmate ko, si Brother Joey. Ayan, kaibigan ko, kaklase ko, nanonood din siya. Isipin mo, Brother Joey, my friend, my classmate, pinagaling na ni Lord yung mata mo. Ganon din sa'yo. Ate Tess, dyan po sa Lagro, pinagaling na ni Lord yung mata mo. Sa pangalan ni Jesus, ikaw naman, Sister Ann, pinagaling na ni Lord yung anak mo. Pinagaling na rin ni Lord yung bayaw mo. Hallelujah. Lahat po kayo na nanonood sa akin, pati po yung mga kapatid ko. Lagi kong iniisip, ini-inculcate sa aking kaisipan. Ganon din sa mga mahal ko sa buhay. Na sinasabi ko sa kanila, magaling ka na, malakas ka na. Pinasigla ka na ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tama po ba yun? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. At lagi rin po nating envision sa ating mind, that Jesus is in our midst. Lagi nating iisipin na si Jesus ay nasa ating kalagitnaan. That God is on our side. Na ang Diyos ay nasa tabi po natin. Hindi ba? Tama po. Kasama natin ang Diyos. In the midst of trials and persecutions, in the midst of problems, pain, pressure, in the midst of sickness and diseases, ang Diyos sa pangalan ni Jesus ay nasa ating kalagitnaan. Hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. In Jesus' mighty and powerful name. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun dapat ang ating programa sa buhay. Purihin ang Panginoon.
O ganun dapat ang palatuntunan natin sa buhay parati. Lord, kasama ka namin. Lord, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Lord, ikaw ay nasa aming tabi. Alam po namin, nandito ka, Lord. Ganun po dapat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung personal presence, yung prevailing presence, yung perpetual presence ng Panginoon ay sumasa atin lagi by faith. Pagka tayo po'y nagsasabuhay ng salita ng Diyos, o hindi ba? Brother, ano pangalan mo, brother? Pabstil Manuel. O, purihin ng Panginoon. O, si brother Pabstil Manuel. Tama ba ako? Purihin ng Panginoon. O, hindi ba? Nakaka-bless. May mga pangalan o ibang mga pangalan tayong nanonood sa atin. O, by the way, nagpapasalamat po tayo sa Facebook. Hallelujah. Na meron po tayong reels. O yan, panoorin niyo yung reels, yung kauna-unahang reels ng Abang Lingkod na ito. Marami na po nakakapanood. Purihin po ang Panginoon para ma-envision natin parati ang Word of God. Nakakatawa po dahil meron na akong kauna-unahang reels. Nagpapasalamat ako sa Facebook. At salamat higit sa lahat sa Diyos. O, hindi ba? Pero mo, nagkaroon tayo ng reels. O, ito yung reels na may kabuluhan, may kahulugan. Kasi Word of God, yung ating tinatalaka, yung ating pinag-uusapan dyan, mga 51 seconds yan eh. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Nakakatawa po eh. O, ngayon, marami nang nakakapanood. Hallelujah. Amen. O, diba? O, magkakaroon pa tayo ng pangalawang reels sa mga darating na araw. Purihin ng Panginoon. Natutuwa po ako, nagagalak po ako eh. Kaya sabi ko, Lord, salamat. O, hindi tawag dito, hindi makamundong reels yung ginawa ng Facebook o ng Diyos. Hallelujah. O, kung hindi talagang makahulugan, makabuluhan, o, di ba? Kapuri-puri, kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos. Itong reels na ito. Again, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. O, natuwa lang po akong i-share yan sa inyo. Baka kasi hindi nyo pa napanood at hindi nyo na-open. Ayan, punta kayo dyan sa ating, tawag dito, FB page. Mapapanood nyo yung reels ni brother sa kapurihan ni Lord. Ni pastor sa kapurihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Again, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kesa naman mag-reels ako na hindi ko gagawin yun. Ako po. Ano bang klaseng reels yan? Yung mga napapanood natin. Oh, di ba? Na wala namang katuturan, wala namang kahulugan. Oh, nauunawaan yung marahil yung aking mga sinasabing ito. Amen? Kaya, ganun parati ganun parati ang ating i-envision sa ating mind Again, yung i-inculcate natin sa mind natin Itong mga pangakong ito, itong mga sinasabi po ng salita ng Diyos. O, bigyan ko kayo ng supporting verse, John 20 verse 18, saka John 20 verse 26 na talagang tayo po, kasama natin si Lord, kasama natin ng Diyos. Siya ay nasa ating kalagitnaan, gaya ng ginawa niya o nangyari sa mga alagad na sa panahon ng kanilang takot, na ang mga alagad na ito ay nai-stress, nadidistress sa buhay, nangangamba sa sobrang takot. Pero tignan nyo ang ginawa ni Jesus. Hallelujah. Sa kanyang muling pagkabuhay. John 20, verse 18, saka verse 26. O, sabay-sabay po tayo sa pagbasa. Ayan. Ang sabi po ay ganito, mga magulang, mga kapatid. John 20 verse 19 pala, sorry. John 20 verse 19 at saka verse 26. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo, on the 8th day, sabi po rito,
at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan. Dahil sa sobrang takot. Sa mga Hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. In the midst of fear, dumating po si Jesus, tumayo sa gitna nila, at sa kanila ay sinabi, kapayapaan ang sumasa inyo. Punta tayo sa verse 26. Ganon din po ang nangyari. At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Ayan, nandun na po si Tomas nung time na yon. Kasi nung una, nasa labas si Tomas. Hallelujah. Ano po nangyari? Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Yung salitang nangapipinid ang pinto, sa salitang Latin po ang tawag doon, cenaculum. Cenaculum, nakapinid ang pinto, nakasara yung pinto. Bakit? Hindi sila makalabas sa sobrang takot, nandun lang sila sa upper room. Alam nyo, baka may mga nanonood sa inyo dyan na nagche-cenaculum kayo, nakapinid ang mga pintuan ng inyong puso, hindi kayo makalabas, hindi kayo makaagapay, hindi kayo makakilos sa sobrang sama ng loob o sakit na inyong nararamdaman o nararanasan. Hallelujah! Sa sobrang problema, kung ano man yung pinag-iisip ninyo, pinag-iisip natin, eto, sabi ni Jesus, sumayin yung kapayapaan, nandun siya sa gitna ng mga alagad, at narito rin po siya sa ating kalagitnaan, at sinasabi niya sa atin, kapayapaan ay sumayin nyo. Hindi lang kapayapaan, pati kagalingan, kalakasan, katatagan, kasiglahan. Hallelujah, mga kahanga-hanga at kamanghamanghang bagay sa inyong buhay, hallelujah, ay mangyari sa pangalan ni Jesus. Hindi ba? Palakpakan natin si Lord. Amen? Ganun lang parati. Yung ang teacher ko sa Malaysia, lagi niyang sinasabi, pag magpe-pray kayo, kumuha kayo ng isang upuan. Ayan, nakaupo ko ngayon dito Tapos kumuha raw ng isang upuan. At doon sa upuan na yon, walang nakaupo. Isipin nyo, kaharap nyo si Jesus. Ang ganda ng illustration ng teacher kong yun. Dalawang upuan. Ikaw yung isa, nakaupo. Tapos yung isa, nasa harapan mo, walang nakaupo. Iisipin daw na doon, kasama mo si Jesus, nakaupo siya dyan. Tapos, sa kanya ka magsabi, sa kanya mag-pray, sa kanya ka magsumbong. Yun ang turo ng aking naging teacher na ito sa Malaysia. At totoo nga naman, ang sarap i-apply nun. Para talagang ma-envision natin, ma-inculcate sa mind natin, narito pala si Lord. Kasama ko pala ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Di ba nakakagaan? Tama po. Nakakagaan ng suliranin sa buhay. Pagka ganyan ang ating laging iisipin. Amen? Purihin natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, nakausap ko yung kaklase ko, yung isang kaibigan ko kagabi. Si Brother Ken Hing. Brother Ken Hing, isang Malaysian Chinese. Ayan, nagkakwentuhan kami. At nabanggit niya rin sa akin yung isang kaklase namin na akin daw kamustahin at tawagan at kausapin, purihin ng Panginoon. Kaya ayun, nagtatanong ako doon sa isang kapatid natin kay Brother Elmer kung ano ang dapat gawin pagka hindi makapasok yung messages. Ayan, marahil nasabi niya sa akin, baka deactivated yung account ng isa kong kaklase. Purihin ng Panginoon. Napag-uusapan ang presence ni Lord. Napag-uusapan namin, napagkukwentuhan namin yung mga naging kaganapan nung kami magkakaklase at magkasama-sama sa Malaysia, sa Bible School sa Malaysia, sa School of Acts. Kaya natuwa naman ako at nakontak ko itong kaibigan kong ito itong kaklase kong ito. Baka nanonood siya at mapanood niya to Brother Ken Hing. Purihin ng Panginoon. Nakakaintindi ng Tagalog yun. Tawag niya sa akin, Kuya.
O, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatuwa lang pong i-share sa inyo yung ganitong mga bagay-bagay na ginagawa po ng Diyos sa akin at sa inyo mga buhay sa pangalan ni Jesus. Tama po. O, punta tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlong tinuturo sa Matthew 18 to 20? Jesus is teaching us the importance of the word agreement. Ayan. Jesus is teaching us the importance of the word agreement. Tinuturo ni Jesus ang kahalagahan ng salitang, ano ba sa Tagalog yung agreement? Yung pagkakasundo o yung kasunduan. Ayan. Kasunduan. Hallelujah. Another term for this is yung kapayapaan, yung pagkakaisa. Yan ang tinuturo ni Jesus. Saan natin mababasa yan? Matthew 18 verse 19. Open your Bible. Matthew 18 verse 19. Ano po sabi rito? Kaya hinihikayat ko po kayong lahat, ha? Magkasundo-sundo po tayong lahat, magkaisa po tayong lahat, mula po sa salita ng Diyos. Kahit hindi po tayo magkakilala, yung iba po rito na nanonood sa akin, hindi ko man po kayo kilala, pagkasunduan po natin ang salita po ng Diyos. At tsak yun, meron pong magagawa, may mangyayari pong mabuti sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ano po sabi ng Matthew 18? Verse 19. Matthew 18, verse 19. Ang sabi po'y ganito, mga magulang, mga kapatid, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan, ayan agreement. Jesus is teaching us the importance of the word agreement. Tuloy natin. Sabi po rito, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Si Jesus po yung nagsasalita rito. Gaano ba kahalaga itong salitang kasunduan o pagkakasundo o pagkakaisa o tinatawag na pagsasama-sama na may kabutihan. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Ano ba talaga ang ibig ipakahulugan ni Jesus dito? Meaning, there must be a sense of harmony. Sense of harmony. Sense of compatibility. We agree in God's Word. Nagkakasundo-sundo tayo. Nagsasama-sama tayo sa salita po ng Diyos. We agree into God's will. Nagsasama-sama tayo. Nagkakasundo-sundo tayo sa kalooban ng Diyos. Into God's ways, sa kaparaanan ng ating buhay na Diyos. Can you say amen? Tingnan po ninyo itong aking inaanak na ito. Dati akala niya lang, magiging teacher lang siya sa secular. Yun lang akala niya. Teacher lang siya sa secular. Kita nyo, na-discover ni Lord. Na-discover siya ni Lord. Ginamit lang po ang ninong niya, abang lingkod na ito. Sabi ko sa kanya, anak, hindi ka lang dyan gagamitin. Maaari ka rin gamitin ni Lord. Spiritually speaking, hallelujah, sa usaping pang pananampalataya. Ngayon, nagtuturo na siya sa kapurihan ni Lord. Hindi lang siya, pati yung mga iba pang mga kabataan na nag-aaral po sa discipleship, ginagamit na sila ni Lord. Nagtuturo na siya sa kaharian ng Diyos. Hallelujah, na-discover silang lahat ni Lord. Purihin ang Panginoon. Tignan nyo yan. Akala lang nila dati, puro praise and worship lang at pag-MC ang gagawin sa kanila ng Diyos. Pero hindi pala. Meron pang mas mabuting nakalaan ng Diyos sa kanila. At ginagamit na talaga sila ni Lord. Hallelujah. Purihin natin. Yan ang paraan ng Diyos Bakit? Nung tinanggap nila yung preceptive at permissive will ng Diyos sa kanilang buhay, doon nag-start yung something big sa buhay nila. Kaya pag mayroong mga malalaking gawain, kasama na silang nagtotok sa kapurihan ng Diyos. Itong mga kabataang ito, 8 yan Dapat nga, 9 yan Purihin ng Panginoon. Kasama na Diyos si Brother Robert. Hallelujah. Purihin ng Panginoon.
Biro nyo yan? Si Lord ang nakadiscover sa kanila. Pero siyempre, may foresight yung mga leaders ng kanilang kinabibilangang ministeryo at komunidad. Kasama ng abang lingkod na ito. Siyempre, may foresight po tayo na ito mga batang ito. Hallelujah. Siyempre, ini-envision ko rin po na ito mga batang ito, ito mga kabataang ito, tumatanda na po kami. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Na sila man ay magagamit sa kapurihan ng Diyos para mangaral, para magturo ng salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Nag-agree lang sila sa akin sa kapurihan ni Lord. Nag-agree sila. Sabi ko, gusto nyo bang mag-aral ng salita ng Diyos? Gusto nyo bang magkaroon tayo ng discipleship seminar? Purihin ang Panginoon. Nag-agree sila. Nakipagkasundo sila. Nakipag-cooperate sila. In-involve nila yung sarili nila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And the rest is history. Sabi ko nga po sa inyo, pag merong malalaking gawain o kahit regular na gawain tuwing Sabado, nakakapagturo sila, nakakapag-exhort sila, nakapaghayag sila ng mga salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Nagsimula lang po yan sa salitang agreement. Nagsimula lang sa salitang kasunduan. Ngayon, mga magulang, kayong lahat, hinihikayat ko kayo. We agree in faith. We agree in prayer, in praise and worship, in fellowship. We agree in peace. Hallelujah. In the mighty and powerful name of Jesus. Hindi ba, Brother Elmer? Itong si Brother Elmer, hallelujah, ginagamit na rin yan ni Lord. Kasama ko yan sa social media ministry, kasama Sister Nene. Purihin ang Panginoon, aking mga katuwang yan sa social media. Sila nagtuturo sa akin pagdating sa larangan ng social media. Meron siyang patotoo sa akin kanina. Ano sabi niya? Brother, yung pong kasama ko sa office, nagkasundo na po kami. Ayos na po kami. Okay na po kaming dalawa. Kita nyo, nabuo ulit yung friendship nila. Yung magandang samahan nilang dalawa. Purihin ang Panginoon niya, sinasabi natin, nakasunduan, kapayapaan, pagkakaisa. Hallelujah. Amen. Nangyari yan. Dahil humingi siya ng dasal at panalangin. Pinagpipray namin lagi yan. Siyempre ako lang una nakakaalam. Ngayon, alam nyo na, sinabi ko na sa inyo, nagpapatotoo yung kapatid nating ito. Okay na silang muli. Hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga magulang, na kapag may 2 o 3 tao o ilan man, na nagkasundo, sa harapan ng Diyos, tsak yun, may magandang mangyayari sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hindi ba? Thank you, Lord. Ano pa tinuturo nitong verse 19? That there must be a sense of togetherness. Sense of togetherness. Hallelujah. Basahin natin. Romans chapter 15, 30 to 31. Ang sarap talagang mag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Nung nag-aaral ako sa college, hallelujah, nag-aaral ako sa kolehiyo, Katleya lang ang dala ko. Kinukwento ko, sinishare ko. Katleya lang ang aking dala. Nung nag-aaral ako sa kolehiyo, walang libro, walang kung ano man. Ayoko mahirapang magbuhat Yun lang ang dala ko. Pero ngayon, iba na po. Sa larangan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mga magulang, mga kapatid. Naku po, pinagsusunugan ko po ito ng kilay. Pinag-aaralan ko po mabuti ang mga isinishare ko sa live stream na ito. Pati na po yung mga tinuturo ko sa discipleship, sa mga kabataang ito na nag-aaral, na matutong mag-preach ng salita po ng Diyos. Talagang, sinasabi ko po sa inyo, pinagpupuyatan ko sa kapurihan ng Diyos. Hindi lang po isang atleya. Napakarami ko na pong nabasang libro, napakarami ko nang naisulat ng mga topics. Ang dami-dami na po andiyan sa likod, nasa likod ko lang, hindi niyo makita. Ilang notebook na, ilang notes na ang naubos ko sa kakasulat, sa kakaaral po ng salita po ng Panginoon. Sa kapurihan po ng Diyos yan sa pangalan ni Jesus. Okay? Palakpakan po natin si Lord.
Kaya tayo po, dapat sama-sama tayo parati, mga magulang, mga kapatid. Inuulit ko there must be a sense of togetherness, in accordance to God's will, in accordance to God's word, God's ways. Pagkasunduan po natin itong mga pangako ng salita po ng Panginoon, gaya ng babasahin ko po sa inyo, Romans 15:30-31. Ano po sabi rito? Sa salitang agreement, itong mga binabanggit ko mga salitang ipinapaunawa ko sa inyo para po ma-establish natin yung mga bagay na yan. Bigyan natin ng supporting verses. Romans 15:30-31. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Ngayon, ipinapamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko. Ayan, na makipagsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin o pananalangin sa Diyos patungkol sa akin. Sa English po, ang ganda, sabi rito, that ye strive together with me in your prayers to God for me. Verse 31, upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nasa Judea at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal. Humihingi ng dasal at panalangin itong si Paul sa mga kapatiran na pagkasunduan nila, pagkaisahan nila. Hallelujah! Ang pananalangin patungkol sa kanya sa ginagawa niyang ito na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos sa Judea, sa Jerusalem, at saan mang mga lugar na siya ay gamitin ni Lord. Hallelujah! Na itong mga bagay na ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos, sabi ni Paul, sa pangalan ni Jesus. Amen? So, ganun din po sa atin, mga magulang, mga kapatid. We entwine, stay, abide, remain together. Hallelujah. Nagbubuklod-buklod tayo, nagsasama-sama tayo, bagamat yung iba sa inyo, hindi ko po talaga personal na kakilala, pero dahil po sa programang ito, dahil sa FB page na ito, dahil sa salita ng Diyos, dahil sa itong live stream na ito ay ginagamit ng Diyos, ating pong pagkasunduan, hallelujah, pagkaisahan, hallelujah, manatili tayo, sa pagsasama-sama, sa pagbubuklod-buklod ng salita ng Diyos tuwing araw po ng linggo. Hallelujah. 5:00 ng hapon sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Amen. Basa pa tayo ng 2 talata sa Lumang Tipan para ma-establish natin yung salitang agreement. Pagkakasundo-sundo, pagkakaisa, pagsasama-sama, may kapayapaan. Psalms 133 verse 1. Narinig mo yon? Sister Andrea, Ate Evelyn, Sister Mem, Bongs Pabula. Purihin ng Panginoon. Yan. Yan. Kapatiran natin yun sa Sarangani. Si Sister Emmy. Dating choir yan. Dating part ng music ministry yan. Purihin ng Panginoon. Salamat. Ngayon, nanonood siya. Purihin ng Panginoon. Biro nyo yan. Ang dami-daming nakakapanood dito. Hallelujah. Kaya yung ibang mga tawag dito, yung ibang mga basher ko na paisa-isa. Purihin ng Panginoon. Anyway, paisa-isa lang naman yan. Bahala kayo dyan sa inyong ginagawa sa akin. Basta ako po ay nagpipreach lang. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Hindi nyo ako tinitigilan, Bahala si Lord sa inyo. Sumbong ko kayo kay Lord. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid. Ayan, sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. To dwell together in unity. Kaya pinapakawalan ko sa inyong mga tahanan,
Saan man kayo naroroon, sa inyong mga kinabibilangang ministeryo, komunidad, ang pagkakasundo-sundo o kasunduan o kapayapaan o pagkakaisa, hallelujah, sumainyong lahat, sumaating lahat, ayon sa mabuting balita na ating pinag-aaralan, tinatalakay, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen and amen. Pang-apat, panghuli o pinakahuli. Jesus is teaching us to settle in His name. Ayan ang panghuli. Jesus is teaching us to settle in His name. O dahil buhay si Jesus, aba, makakapanahan tayo, makakapanirahan tayo sa Kanyang pangalan. Ano mang iisipin natin, ano mang hihilingin natin, ano mang sasabihin natin, ano mang ina-aspire natin sa buhay, o ninanasa natin sa ating buhay, kinakailangan, hingin natin, idulog natin, ilapit natin sa Kanyang pangalan. Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Matthew 18:20 yan eh. Pambira, kung kani-kaninong pangalan pa kayo lumalapit eh. Sa pangalan na lang ni Jesus. Hallelujah. Siya lang naman ang pwedeng gamitin ng Diyos para sa ating ikakaligtas o ikaliligtas o sa anumang mabubuting bagay. Sa pangalan lang lahat ni Jesus. Bakit pa ako lalapit sa ibang pangalan? Eh wala namang power yung mga yun. Pero si Jesus Christ may power. Eh siya lang naman ang nabuhay na maguli, di ba? Amen? Siya lang naman ang nabuhay na maguli. Purihin ang Panginoon. O ano sabi ng verse 20? Sapagkat, Matthew 18:20 sapagkat kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, sabi ni Jesus, sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am, or there am I. There am I in the midst of them. Kita nyo? Eh kung ibang pangalan pala ang gagamitin natin. Ano sabi rito? Invite ko po kayo sa worship. Worship. LS ko po sa Kumu. Kumu up po mamaya. 7 p.m. Aba, kapatid ni Sister Ann. Ano ba gawin ko dyan, Brother Alan Cosme? Kakanta ba ako dyan? Pakakantahin mo ba ako dyan, Brother Alan Cosme? Purihin ng Panginoon. Kapatid ni Sister Ann Cosme yan eh. Isa sa mga choir natin sa Jesus is Wonderful. Bagamat at sa New Life. Bagamat hindi siya ngayon active. Pero choir pa rin yan. Brother Alan Cosme, ini-invite mo ako sa saan? Sa worship LS Kumu? Kumu? Sige. Anong oras ba yan? Alas 7? Kumu? Kumu Purihin ng Panginoon Sige, Brother Alan, tinatanggap ko yung invitation mo. Aba, sabi, opo, pastor. Ba, kakanta ba ako dyan? Purihin ng Panginoon Praise the Lord. Sige, makikisa ko dyan, Brother Alan Cosme. Ayos yan, brother. Tapusin ko muna itong pag-aaral na ito. Lahat ng gagawin natin, iisipin natin, sasabihin natin, idudulog natin sa Panginoong Jesus, Yung mga kailangan natin sa buhay, lahat yan sa pangalan ni Jesus. Sabi rito saan man may 2 o 3 nagkatipo, nagkasundo o nagkaisa, naroon siya sa gitna nila, nandito siya sa kalagitnaan nating lahat. Sobra tayo sa 2, sobra tayo sa 3. Aba, purihin ng Panginoon. Salamat sa FB page, salamat sa Diyos. Libo-libo mga tao nanonood dito sa programang ito. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sa pangalan ni Jesus. Bakit pa tayo lalapit sa ibang pangalan? Listen to this. Jesus is enough for all of us. Jesus is enough for all of us. So don't settle for less. Don't settle for less. Sapat na po si Jesus para sa ating lahat. Meron kang idudulog, meron kang ilalapit. Ilapit natin sa Diyos. Gawin natin sa pangalan ni Jesus. Di ba? Dumirekta tayo kay Jesus.
Ba't ka pa lalapit sa iba? Dumirekta ka kay Hesus Kristo na ating Panginoon. Sabi ng John 14, 12-14 yan eh. Juan 14. Narinig po ninyo yun? Sister Jessa, Sister Kel, Ate Doris, Nanay Emmy, sa inyong lahat, bakit kayo lumalapit pa at lalapit pa sa iba? Kay Jesus ka lang lumapit. Purihin ng Panginoon. Sa Panginoong Jesucristo ka lang lumapit. O di ba, Mami Glo Manalastas? Ang ganda ng patotoo ni Mami Glo Manalastas. Nag-message sa akin yan. Sabi niya, yung kuya ko, okay na, brother. Tapos sabi niya, yung ate ko, na pinoproblema ko noon, na mapuputulan ng paa. Biro mo yung ate ni Mami Glo Manalastas. Listen to this. Puputulan ng paa. Mapuputol yung paa. Sabi ko kay Mami Glo Manalastas, oh, Mami Glo, hindi mapuputol yung paa ng kapatid mo. Hindi mapuputol. Aba, pinanghawakan ni Mami Glo yun. In-envision niya yun. In-envision niya yun. Iniisip niya yung parata yung sinasabi kong yun. Sa pangalan ni Jesus, sa kapurihan ng Diyos, na hindi mapuputol yung ate niya. Oh, yung ate niya. Hindi mapuputol yung paa ng ate niya. Hallelujah. Hindi mapuputol. Ano nangyari? Oh, eto, bagong patotoo ni Mami Glo. Sabi niya, brother, yung ate ko, malakas na, okay siya. 92 years old na siya ngayon. 92 years old. Sabi ni Mami Glo sa akin nakaraang linggo, itong ate ko hanggang ngayon nagtitinda pa rin. Nagtitinda pa rin daw yung ate niya. 92 years old. Malakas na malakas. Hindi naputol yung paa. Hallelujah! Oh, kanino natin nilapit? Kanino pinagpe-pray? Di kay Jesus Christ. Sino nagpagaling sa Kanya? Sino nagpalakas sa Kanya? Sino ang gumawa na yung 92 years old ng kapatid nating ito na si Mami Glo, na malakas, nagtitinda pa raw hanggang ngayon? Walang iba kundi si Jesus. Oh, hallelujah, purihin natin ang ating mga bagay. Hallelujah, na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Purihin ng Panginoon. Talagang natutuwa po ko dito sa mga good reports na ito eh. Pagka ganito mga patotoo, talagang lalo akong nai-encourage na mag-preach ng salita ng Diyos eh. Purihin ng Panginoon. Di ba sabi ng John 14, 12-14, para ma-establish natin yung salita o pang-apat na pagninilay. Jesus is teaching us to settle in His name. To settle in His name. John 14, 12-14. Supporting verses natin po ito. Oh, sabay-sabay tayo sa pagbasa. Mga magulang, mga kapatid. Oh, kabisado ko yung talatang ito, pero babasahin ko na lang. Para alam nyo, hindi ako gumagawa ng kwento, hindi ako gumagawa ng salita. Binabasa ko sa salita ng Diyos. John 14, 12-14. Sabi rito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya. Ang sa akin ay sumasampalataya, sa pangalan ni Jesus, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Verse 13, at anumang inyong hingin sa aking pangalan, sabi ni Jesus, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay luwalhatiin sa anak. Or rather, upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Verse 14, last verse. Kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ay yaon ang aking gagawin. Anything you ask, sabi ni Jesus, in my name, in His name, in Jesus' name, I will do it. O, pag hiningi natin, dinulog natin, nilapit natin, sinampalatayanan natin. Hallelujah! Itong salitang ito, itong sinasabing ito na ating Panginoong Jesucristo, mula sa kanyang pangalan, may mangyayari. Tsak yun! May himala mula sa kanyang mga salita. Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating buhay na Diyos. Amen? O, tapos basahin nyo na rin yung John 16, 23-24. O, tapos basahin nyo rin yung Colossians 3, verse 17. O, lahat yan. Lahat yan mga talatang yan. Tandaan nyo kayo na bumasa, assignment nyo yan. Tapos, nakalagay dyan, sa pangalan niya, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Gagawin
mangyayari ang mga bagay na yon, ha? In Jesus' mighty and powerful name. Palakpakan po natin si Lord. Oh, hallelujah. Oh, may bago na naman pangalan. Sabi nung kapatid nating ito, ngayon ko lang ulit nabasa ang pangalan niya, oh. Ngayon ko lang nakita. Yoli Sehena. Amen po. Ang kuya ko, bago siya na mahinga, siya ay tumawag sa Panginoon. Hallelujah. At nagpabautismo. For sure, makakarating yon sa buhay Diyos, sa buhay langit, sa buhay na walang hanggan. Sister Yoli, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Kasi sabi ng Bible, anyone who calls in the name of the Lord shall be saved. Romans chapter 10, verse 13. Ang ganda, naipasok pa natin yon. Hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po, salamat. Mga magulang, mga kapatid, narito po ang ating conclusion. Gayong nalaman po ninyo kung paano manahan o manirahan sa presence ng Diyos. Mahalagang ma-apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay upang ang lahat ng ito'y mag-manifest sa pangalan ni Jesus. Bible says in Philippians 4 verse 9. Ano po sabi ron? Philippus 4:9. Hallelujah. Whatever you have learned or received. Hindi pala. Sa umpisa sabi ron, finally, brethren, whatever you have learned or received or heard or seen in me, put it into practice, and the God of peace shall be with you. Sa katapos-tapusan, mga magulang, mga kapatid, anuman ang inyong natutunan, anuman ang inyong tinanggap, narinig, o nakita, isagawa ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sister Adele Tordesillas. Hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ulitin po ninyo na panoorin sa replay ang live stream na ito. Nang sa ganon, ito po ay patuloy na ma-inculcate sa inyong mind, sa inyong heart, sa inyong buhay. Hallelujah. Itong mga salitang ating napag-aralan ngayong hapon. Ano raw yon? Because Jesus is alive, we need to settle in God's presence. Salamat po. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. I-off ko lang po yung aking tablet para magamit po sa isang linggo. Praise God. Ayan, dadako po tayo sa ating panghuling panalangin. Praise God. Mga magulang, mga kapatid. Again, damhin natin ang presence ng Panginoon. Kailangan nating manahan. Kailangan nating manirahan sa presensya ng Diyos sapagkat si Jesus ay buhay. At kung magkagayon, yung personal presence, yung prevailing presence, yung perpetual presence ni Yahweh ay sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. At magdudulot po ito sa atin ng changes, ng conversion, ng connection. Hallelujah. At patuloy na communication o pakikipag-communicate natin sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Father, in the name of Jesus, muli po kami nagpupuri, muli po kami nagpapasalamat sa inyo. Maraming pong salamat sa mga salita na amin pong narinig, sa mga patotoo, sa mga Bible verses, sa mga insights na aming pinag-aralan at natutunan. O Diyos, aking pong ipinagkakatiwala ang lahat ng mga kapatiran na nanonood po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na inaabot po ng programang ito. Stretch forth your hand to all of them in cures, signs, wonders, and miracles to be worked in the holy servant name of Jesus. At hari nawa po, Lord, ma-inculcate sa mind nila, sa lahat po ng nanonood, sa lahat po ng nakinig,
ma-envision, hallelujah, sa mind nila, isipin nila parate, Lord, Ikaw ay nasa kanila o nasa aming kalagitnaan. Hindi mo kami iwan at hindi mo po kami pababayaan by faith in the mighty and powerful name of Jesus. Habang kami ay gumaganap, habang ginagawa namin, ina-apply namin, sinasabuhay namin ang iyong mga salita. Maraming pong salamat, O Diyos, sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa lahat ng mabuting bagay na ginawa mo na sa mga kapatirang ito, sa mga kasambahay, sa pananampalatayang ito, sa pangalan ni Jesus. Saan man po sila naroroon, kasama na po ng kanilang pamilya, Lord. Salamat po, tinugon mo na sila at ibinigay mo na ang lahat ng mabuting bagay sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment, na lagi pong nanonood, lagi pong sumusuporta, anumang mga churches, community, o ministry na kanilang kinabibilangan, Lord. Salamat po, sila may inaabot mo ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, O Diyos, itong mga kapatiran na humingi po ng personal na panalangin sa buhay po ni Nanay Emmy Cabreros, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang kanyang buong pamilya na nasa US, nasa Canada, nasa Bulacan, nasa Payatas, Lord, saan man po sila naroroon. Salamat po, sila may patuloy mong pinalalakas, pinatatatag, binibigyan po silang lahat ng wisdom, ng knowledge, fruits and gifts of the Holy Spirit. Be with them, hallelujah, be with them, sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat po, Lord, sila may tinugon mo na itong panalangin ni Nanay Emmy, O Lord, para sa kanyang mga mahal sa buhay. Marami pong salamat na ito po'y ipinagkaloob mo na sa kanila ayon sa iyong mga salita, ayon sa iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa buhay ni Ate G, ng kanyang mister at ng buong family po niya. Sa buhay po ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng buong family po niya. Salamat po, Lord, patuloy mo ng pinalalakas, pinasisigla, pinagagaling itong mister po ni Ate Pe. In Jesus' mighty and powerful name, hallelujah. Ganon din po kay Ate Mila, sa kanyang mister at sa buong family po niya. Kay Ate Adele, sa kanyang mister at sa buong family po niya. Sa kapatid po ni Sister Tess, sa ate niya, sa kuya niya, sa anak niya, sa buong family po niya. Salamat po sa kagalingan nilang lahat. Sa pangalan ni Jesus, ganon din po kay Major Lim and family, sa hipag po ni Sister G and family, hallelujah. Sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan, kay Daddy Louie and family, kay Brother Bernie and family, sa asawa po ni Tita R, sa mister niya, o asawa mister niya, Lord, isa po yun, sa asawa po ni Tita R at sa buong family po nila, hallelujah. Maging kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Vivian Bisco, sa mister niya at sa buong family niya, kay Mami Glo Manalastas, sa kanyang dikong, sa kanyang ateng. Salamat po, Lord, sa mga anak niya, sa mga apo niya. Maraming pong salamat na sila may tinutugon mo sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Evelyn, dyan po sa Payata, sa mister niya, na pinagaling mo na rin po at pinalalakas, at sa buong family po niya. Hallelujah. Kay Sister Edlyn, dyan po sa Japan, kanyang mister, ang kanyang mga anak, ang aking inaanak na si Saysay. Hallelujah. Salamat po, Lord, na sila may pinagpapala mong lahat at inililigtas in all areas and aspects of their lives, dyan po sa Japan, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Ate Tess, Lord, kagalingan sa kanyang mata, yung operasyon po niya sa mata niya, Lord, sa darating pong mga araw. Salamat po, pinagaling mo na po, pinasigla mo na yung mata niya, at magiging maayos muli ang kanyang pagtingin o mga bagay-bagay na nararapat niyang makita ng malinaw, ng maliwanag, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Major Simon Sancho, na kanyang mister at sa buong family po nila. Salamat po, maging sa mga kasambahay nila o kasama nila sa bahay, at yung pong pinag-aaral na kaibigan ni Major Simon Sancho. Maraming pong salamat. Hallelujah. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, at kay Architect Lai Maralas, salamat po, Lord. Ipinagpipray ko po si Sister
Lai Maralas, anuman po ang prayer request ni Sister Lumen para sa kanyang bunsong anak na ito, Lord, I pray in all areas and aspects of their lives, maging sa buhay ng bunso niyang anak na ito, sa mga anak niya, sa mga apo niya. Salamat po, Lord, tinugon mo na ang aming dasal at panalangin ito. Lalong-lalo na po kay Sister Lai, kay Architect Lai, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Sister Rhea, dyan po sa Estados Unidos, sa mister niya, sa mga anak niya sa US at sa Lagro. Maraming pong salamat, Lord. Sila may pinagpapala mo, binibiyayaan mo, saan man po sila naroroon, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa Australia. Maraming pong salamat at nakanood pong muli ang kapatid nating ito na ginagamit mo rin po sa pangaral pagtuturo. Salamat po sa kanyang buhay. I-bless mo po ang kanyang family sa Australia at ang kanyang family sa West Avenue, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium. Yung mga anak niya na si Noynoy na sumasakay po ng barko, yung kanyang anak na isang nurse, dyan po sa London, at lahat na po ng kanyang mga anak at mga apo. Marami pong salamat, sila may tinutugon mo sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Primitivo, Lord God, ang asawa niya o ang may bahay niya, mga anak niya, mga apo niya, lalong-lalo na po yung kanyang isa sa mga anak at isa sa mga apo na nasa ibang bansa, kagalingan, kalakasan, kasiglahan, katatagan, kaligtasan at katagumpayan ng buhay ay sumasa kanila sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, ang nalalapit po nilang pagpunta sa US. Maraming pong salamat. Isang matagumpay na pagdating, pag-alis po nila, hallelujah, dito po sa Pilipinas, patungong US. Salamat po, binibless mo ang mag-asawang ito. Ganon din po, kanilang mga anak at mga apo. Ang buong family po nila sa US, o nasa US, ay Sister Malu, yung isa pa pong anak ni Ate Doris na nasa Mexico, maging yung mga mahal nila sa buhay na nasa London, nasa Iloilo, saan man po sila naroroong lahat. Salamat po, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, gaya po na aming pinag-aralan, Lord, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, salamat po, pinagaling mo na kanyang bunsong anak. Pinagaling mo na itong si Ryle. Hallelujah, in Jesus' mighty and powerful name. At i-bless mo rin po ang kanyang mahal na ina, ang mister niya na nasa abroad. Na inaanak ko po si Brother Rio, ang isa pa niyang anak, lahat ng mga kapatid niya. Hallelujah, lahat ng mga pamangkin niya, lahat ng mga bayaw niya, mga hipag niya. Lord, yung kanyang bayaw na patuloy mong bigyan ng kagalingan, bigyan ng kalakasan, hallelujah, ng katagumpayan at buhay, hallelujah, isang buhay na ganap at kasiyasiya sa buong pamilya ni Sister Ann Cosme Clemente, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Brother Robert at kay Sister Sheila Cabagnot, hallelujah, salamat po, Lord. Yung business nila patuloy mong palakihin, palawigin, pagyamanin, upang maging blessing po sila sa kanilang family, sa kanilang mga empleyado, sa mga taong kanilang nakakasama, nakakasalumuha, at sa komunidad o ministeryo na kanilang kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo at sa buong family po ni Mami Yo, salamat po, Lord God, tinutugon mo rin po sila. Kay Lance Jeyus Umali, salamat po sa kagalingan, hallelujah. Kay Sister Rose at kay Brother Jong, na aking po mga kapatid, salamat po, pinagaling mo na mga kapatid kong ito, pinalakas mo, pinasigla mo, maging aking mahal na ina, hallelujah, ay sumasa kanya ang kalakasan at karagdagang buhay sa pangalan ni Jesus. At maging sa lahat po ng mga kapatid ko, mga bayaw ko, sa lahat ng mga pamangking ko, Lord, salamat po. Sa mga taga-Payatas chapter, lahat po ng mga kabataan na dumadalo, mga elders po namin dyan sa Payatas, marami pong salamat. Hindi ko man po maisa-isa ang kanilang mga pangalan. Kilala mo po silang lahat, O Lord. Bine-bless ko po silang lahat. Sa pangalan ni Jesus, pinapakawalan ko ang kagalingan at kalakasan na kanilang mga katawan at buhay. Sa pangalan ni Jesus, maging sa mga taga Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, sa Holy Spirit, sa Batasan,
Maraming pong salamat. Sila may inaabot mo ng iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Ang mga taga Tondo Chapter, ang mga taga Leganes Iloilo Chapter, ang mga taga Lagro Community, ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry and Family, ang mga taga New Life Community and Family, dyan po sa May Paho, sa Caloocan, si Ate Biring and Family, dyan po sa May Paho, Caloocan, lahat po ng mga kaklase ko, lahat po ng mga kabatchmates ko, mga kumpare ko, mga kumari ko na lagi pong nanonood sa programang ito, maraming pong salamat. Silang lahat ay tinutugon mo rin, binibiyayaan, inililigtas, pinagagaling sa lahat po ng larangan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. And again, sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, itong mga katuwang ko po sa social media ministry, Brother Elmer Paboriques, Sister Nene Pascual, at sa buong pamilyang kanilang kinabibilangan. Lahat po ng nag-aaral sa discipleship na nais matutong mangaral at magturo ng salita ng Diyos sa pangunguna po ni Sister Jessa. Hallelujah. Kasama na po ang bawat pamilya na kanilang nirerepresentahan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maging sa buhay po ni Felix Pascual, ni Lolo Felix Pascual, ni Lola Meni Pascual, na lolo at lola po ni Sister Nene, at sa buong Pascual family. Salamat po, sila may tinutugon mo, binibiyayaan mo at pinagpapala mo sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po na may kaarawan ngayong buwan ng Abril, sila pong lahat ay akin din pong isinasama sa panalangin sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret. At sa lahat po ng pamilyang Pilipino na inaabot po o naaabot po ng programang ito. Hallelujah! Again, Luzon, Visayas, Mindanao, sa NCR, at sa lahat po ng mga bansa. Sa lahat po ng mga bansa, bawat pamilyang Pilipino ay akin din pong ipinapanalangin, Lord God, kaligtasan, pagkilala sa iyo at sa iyong mga salita ay maranasan nilang lahat sa pangalan ni Jesus. Maging aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga leader sa lokal at national, lahat po ng gabinete ng administrasyong ito, bigyan mo po sila ng wisdom, ng knowledge, Lord God, upang yaong angkop at nararapat nilang gawin para sa aming bayan, sa aming bansa, para sa bawat pamilyang Pilipino, here and abroad, ang masunod at maganap at mangyari sa buhay po ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. At ang mga kaguluhang nangyayari po sa gitnang silangan, mga kaguluhan sa bawat mga bansa, Lord, I pray, gaya ng aming pinag-aralan, in the midst of chaos, in the midst of war, in the midst of disaster, in the midst of calamity, Lord, nariyan ka, ikaw ay pumapagitna sa kanilang lahat, sa aming lahat, sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, maraming pong salamat sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin in all areas and aspects of our lives. Again, we declare all of us are blessed, redeemed, saved, more than conquerors, triumphant, victorious, hallelujah, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, God, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya maraming pong salamat, aming Ama, sa lahat po ng sagot at tugon sa aming mga dasal at panalangin ito. Mula sa iyong mga salita, Romans 10:11, sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nananalig ay hindi mabibigo. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron tayong bagong upload. Hallelujah! At
Meron po tayong FB page. Mag-follow po kayo ng ating pong FB page, The Wonderful Acts of God, ng Jesus Wonderful Ministry, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! At meron din po tayong sabayang pananalangin. Kami po ng mga leaders at elders po ng Jesus Wonderful at New Life, sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, ni Mami Papin, ni Sister Gio, ni Ate G, kasama na po ang lahat ng pamunuan at members, hallelujah, ng naturang mga ministeryo at komunidad na ito. Sabay-sabay po kami nagpe-pray tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 po ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto nyo pong sumabay, welcome po kayong lahat sa pangalan ni Jesus. At kung gusto po ninyong imbitahin, kami po mga preachers, kami po mga nagtuturo at nangangaral ng salita po ng Diyos sa komunidad at sa misteryong ito, dyan po sa inyong mga kinabibilangang churches, community, ministry, dyan po sa tahanan po ninyo, sa lugar po ninyo, o kahit saan pa po kayo naroon. Mag-message lang po kayo sa amin, mag-message lang po kayo sa akin. Welcome po naming tatanggapin ang mga messages po na ito para makarating po kami sa inyo po mga lugar at sa inyong mga tahanan, community, ministry, churches na inyo pong kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. So hanggang sa muli. Hallelujah. Araw po ng linggo, mga magulang, mga kapatid, alas 5 po ng hapon, magkita-kita po tayong lahat sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Maraming pong salamat. Bye-bye po. God bless. God speed. God heals. God saves. God reigns. God provides. God with us. Again. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalilimutang i-share ang mabuting balita po na ating pinag-aralan. Salamat po.